Bago po tayo magpatuloy, hinihingi ko po ang inyong suporta sa ating channel. Maaari po ninyo na pindutin ang subscribe button dyan sa baba, at sabay nyo na din po i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload kong recap. Maraming salamat po. At sa pagpapatuloy, na kung saan, makikita nga ang maganda at sexy na babae na si Sia Yuxuan sa kanyang pagdating. Ang dalawa nga ay nagulat sa dalang kagandahan ni Yuxuan. Sa isip ng ating bida, talagang siya ang campus belle, kahit walang makeup, kamangha-mangha siya. Habang tinitignan ng kagandahan ni Yuxuan, agad namang tumunog ang system ng ating bida. Ang kanyang itsura ay na-rate ng 74 na puntos. Sa isip ng bida, impressive, kahit ang rating ng system ay mataas. Makikita nga si Lian na tumayo at tinawag ang pangalan ni Yuxuan, "Yuxuan, umupo ka dito." Ipinapakita ang dalawang babae sa gilid niya na tila nagtatangkang magpa-impress sa kagandahan ni Yuxuan. Sa isip ni Lian, "Hoy, lumipat kayo." Nang tinawag ng ating bida ang maganda na si Yuxuan, agad itong lumingon sa kanya. "Yuxuan, may bakanting upuan dito." Habang naupo si Yuxuan sa bakanting upuan sa tabi ng ating bida, sinabi ng babae sa ating bida, "Lin Xin, tagal nating hindi nagkita." Agad namang sumagot ang ating bida, "Akala ko nakalimutan mo ang pangalan ko, haha." Sabi ni Yuxuan, "Naalala ko lahat ng pangalan ng mga kaklase ko." Sabay tunog ng system ng bida, magsisimula na ang counter-attack. Name, Sia Yuxuan. Age, 22. Height, 168 centimeters. Weight, 50 kilo. Kapag umabot sa 70% ang favorability, ibabalik ang 10% ng ginastos na halaga sa personal na yaman ng host. Kapag naman umabot sa 100% ang favorability, magaganap ang identity conversion na magbabago ng relasyon sa pagitan ng host at target. Ngayon ang kasalukuyang favorability ni Yuxuan sa ating bida ay 0%. Sa isip ng ating bida, tagumpay, makikita ang tatlo na napanganga sa ating bida. Sa isip ng isa, "Lin Xin, magkano ang tapang mo para hilingin ang campus belle na umupo sa tabi mo?" Habang isa naman ang nagsasabing, si Sia Yuxuan ay nakaupo sa tabi ni Lin Xin. Makikita nga si Lian na namamula ang mata at naiinis sa ating bida. Sa isip nito, "Dam Lin Xin, may tapang ka. Paano mo nagawa yan?" Nang tinawag nga nito ang ating bida, "Narinig ko na mayroon kang girlfriend sa kolehiyo na tinangkilik mo ng 3 taon. Bakit hindi mo siya dinala sa pagtitipon?" Gusto ng lahat na makita siya. Nang sumagot naman ang ating bida, sinabi niya, "Naghiwalay kami noong 1 araw lang." Agad namang nag-react si Lian, "Naghiwalay? Pagkatapos ng 3 taon ng panunuyo." Dagdag pa niya, "Huwag mo akong lokohin, sigurado akong gusto mo lang ligawan si Sia Yuxuan, kaya mo sinasabi ito." Makikita sa mga babae ang kanilang reaksyon. Sinabi ng isa, "Ang mga ganitong kasinungalingan ay para lang sa mga bata." Sumagot naman ang isa pa, "Lin Xin, nakakahiya ang ugali mo. Akala ko dati isa kang matino at tapat na tao, pero parang naging scumbag ka na sa kolehiyo." Tahimik na sumagot ang ating bida, "Sinasabi ko lang ang katotohanan." Makikita kay Sia Yuxuan na bumaba ang favorability niya kay Lin Xin sa 1%. Habang ang bida ay tahimik lang, natutuwa naman ang mayabang na lalaki. Bigla itong nagsalita, at tinawag si Yuxuan, "Naalala ko bigla, Yuxuan, interesado ka sa sining at artipakto, tama?" Dagdag pa niya, "Kamakailan lang, bumili ako ng isang Maria ni Fasino mula sa isang collector sa Magic Capital." Tinanong niya si Yuxuan, "Gusto mo bang makita ito ng malapitan?" Habang tinuturo ang larawan, nilapitan nga ng babae ang larawan, habang makikita naman ang ating bida ay pinagmamasdan lang ang mayabang na lalaki. Sa tabi niya, bigla na lang hinawakan ng mayabang na lalaki ang ating bida na may kakaibang ekspresyon. Bamulong nga nito, "Alam mo ba kung saan ka dapat lumugar? Isa ka lang hamak na tao." Dagdag pa niya, "Kung susubukan mong ligawan si Sia Yuxuan, sisiguraduhin kong wala kang makikitang trabaho dito sa Yanjiang City pagkatapos ng graduation." Pagkatapos nito, pumunta ang mayabang na lalaki sa larawan. At ipinaliwanag ito kay Sia Yuxuan, habang ang ating bida ay nakaupo lang at walang pakialam.
Nang magsalita si Sia Yakshuan, hindi ko alam na interesado ka rin pala sa mga Renaissance artists, at nagtanong, pwede bang lumapit para mas makita ko ng maayos? Sumagot ang mayabang na lalaki, huwag kang mag-alala, bababa ko ito para makita mo. Sa isip niya, tagumpay. Para maintindihan ang mga interes mo, nag-research ako ng husto. Kahit na nakakabagot ang mga bagay na to. Biglang nagsalita ang ating bida, Brother Feng, interesado rin ako sa mga painting ni Fasino. Nagulat ang mayabang na lalaki. Makikitang nakangiti ang ating bida at sinabi, pwede ba akong sumali sa pagtingin? Sabay pinili ng ating bida ang skill na, Artifact Appraisal, mula sa kanyang system. Sumagot ang mayabang na lalaki, syempre, pwede. Sa isip niya, hanggal. Nakakahiya ka lang. Nang lumapit na nga ang ating bida sa larawan, nagtanong si Yakshuan, interesado rin ba siya kay Fasino? Sinabi ng mayabang na lalaki, bakit hindi mo bigyan ng komento ang painting na ito at ipakita sa amin ang iyong kakaibang pananaw? Napatingin ang ating bida at sinabi, sandali lang. Sabay activate ng kanyang skill na, Artifact Appraisal. Makikita nga ang ating bida na malaka-God mode. Habang tinitignan ang painting ng ating bida na naka-God mode, sinabi ng ating bida at ipinaliwanag sa nila, ang mga huling likha ni Fasino ay madalas gumamit ng teknik na tinatawag na thin smear and shading. Gumagamit siya ng maliit na dami ng pigment na hinaluan ng maraming linseed oil para magpinta. Ang bawat stroke ay may semi-transparent na epekto. Ang sobrang paggamit ng pigment sa painting na ito ay nagbabawas ng transparency nito. Mahilig din si Fasino na gumamit ng graduated vanishing technique sa mga sulok ng mata at bibig para makamit ang borderless, delicate, at soft na pakiramdam. Ngunit dito sa painting na ito, ang graduated vanishing technique ay tila masyadong biglaan. Habang namamangha si Yakshuan, patuloy pa rin sa pagsasalita ang ating bida, ngunit ang graduated vanishing technique dito ay parang medyo abrupt. Sabay tingin ng ating bida na may kakaibang tingin sa mayabang na lalaki at sinabi, Brother Feng, sa kasamaang palad, itong Maria, ay peke. Bumili ka ng high-quality imitation. Sa narinig ng mayabang na lalaki, nagulat nga at hindi makapaniwala sa sinabi ng ating bida. Agad siyang sumagot, pinaglalaruan mo ba kami? Sigurado akong walang maniniwala dyan. Alam ko, natutunan mo lang ang ilang mababaw na appraisal techniques sa online. Sumang-ayon naman ang babae sa likod, oo nga, Linzin, tigilan mo na yan. Akala mo ba mas profesional ka kaysa kay Brother Lian? Sinabi ng kaibigan ng ating bida, Linzin, itigil na natin ito. Makikita nga na tumigil na ang ating bida sa pagsasalita. Ngunit laking gulat ng lahat ng si Yakshuan ay lumapit at sumang-ayon kay Linzin. Sandali, pinag-aralan ko ang art appraisal ng mga painting ni Fasino. Tama si Linzin. Ito nga ay isang high-quality imitation. Keke nga, sa narinig, napanganga ang mga ungas, hindi makapaniwala. Makikita ang ating bida na nakatingin kay Yakshuan. Nang papabalik na nga si Yakshuan sa kanyang dating upuan, tinanong niya si Linzin, paano mo nalaman ang ganitong ka-professional na kaalaman? Sumagot ang ating bida, simula pagkabata, palagi akong naiinis sa mga dayuhang bansa na kumuha ng napakaraming yaman mula sa ating bansa. Kaya't pinag-aralan ko ang tungkol sa art at artifacts appraisal. Ang goal ko ay mabili muli ang lahat ng cultural relics at ibalik ang mga ito sa ating bansa. Pero di nila alam ang talino ng ating bida ay galing sa system. Sa narinig mula sa ating bida, natawa nga ang mayabang na lalaki at sinabing, hindi ba masyadong ambisyoso yan? Talaga bang mabibili mo ang mga artifact na iyon gamit lang ang pera? Sumagot ang ating bida, basta may sapat na pera, walang bagay na hindi mo kayang bilhin. Agad na nagtawanan ang apat pang babae. Sabi ng isa, sapat na pera. Ha. Sinabi ng isa pang babae, parang estudyante ka ng elementarya. Ngunit makikita si Yakshuan na agad nagsalita. Sinabing, naisip ko rin ang ganyang mga hindi realistang pangarap noong bata pa ako. Sabay nga ang pagtaas ng favorability nito sa ating bida sa 5%. Sa narinig, makikita nga sa tatlong ungas ang mga mukha nilang parang mga tanga sa gulat. Habang sumagot naman ang ating bida kay Yakshuan na may ngiti, ang salitang pangarap ay parang napakalayo. Ito ay isang goal na tiyak kong maaabot, yaa.
Sana all. Nang umupo na muli si Yakshuan sa kanyang dating upuan, makikita ang mayabang na lalaki na tila naiinis. Sa isip niya, bumalik si Yakshuan sa tabi ni Lin Xin. Saad nga si isip nito habang nakatingin sa ating bida, subukan mo na magpasikat sa harap ko at subukan akong talunin para kay Sia Yakshuan. Kailangan kitang pahiyain ng husto. Ipapakita ko sa iyo ang malaking agwat sa pagitan natin. Saad nga sa isip ng mayabang na lalaki. Parang magre-revenge ang tanga na ito sa ating bida, at tignan natin sa susunod na chapter kung gagana yan sa ating bida. At dyan muna mapuputol ang ating kwento. Maraming salamat. Mag-shoutout naman tayo.